pag-uusapan natin ngayon na GP, well, mga kababayan, pag-usapan naman natin itong si Harry Roque. Ito maliwanag, mga kababayan, na parang si Harry Roque ngayon, di ba mayroong mga bali-balita na siya daw ay gusto nang harapin ang kanyang kaso dito sa Pilipinas. Bakit kaya, GP? Bakit parang gusto niya nang umuwi? Kasi tingin ko, mga kababayan, yung asylum ni Harry Roque ay masasabi natin na madidinay din ito pag lumabas na yung resulta. Ngayon, mga kababayan, konti-konti na parang nakikita ko may mga pitik na itong si Harry Roque. Ano yung pitik ni Harry Roque, mga kababayan? Ngayon, inilalaglag niya na yung lahat, kahit yung mga kapartido nila. Bakit? Ito, pakinggan nyo. Halos lahat ng mga senador na merong public works project sa Bicol, ang contractor nila, si Zaldico. Okay. Kaya kung kayo'y nagtataka, bakit hindi nababanggit ang Zaldico sa Senado? Chances are, it is because halos lahat ng mga senador naging kliyente ni Zaldico. Tanong nyo, paano magiging kliyente ang isang contractor ng senador? Lahat daw ng mga senador ay kliyente ni Zaldico. Mga kababayan, yan ang sinasabi niya, ha? Lahat ng mga senador ay kliyente ni Zaldico. Kaya doon sa Senado, makikita nyo, meron talaga silang pinagtatakpan doon eh. Diba? Ayaw nilang mapunta, mga kababayan. Originated, ito sasabihin ko sa inyo, ha? Originated na DDS, mga kababayan, itong si Zaldico. Tama po kayo narinig. Originated na DDS ito. Ang mga kasama nito dati silang ungab. 'Di ba? Sila Alvarez. Yan yung mga kasama nila lagi. Kaya lang nung nagpalit ng tawag dito ng liderato, naging si Martin, mga kababayan, naiwan si Zaldico kay Martin. Yung mga iba kay Duterte pa rin. 'Di ba? So ang sinasabi dito ni Harry Roque, lahat 'yan mga kliyente ni Zaldico. Kayo naman, alam nyo ng patakaran. Kapag mayroong proyekto na naipasok sa budget ang isang senator, siya ang kukuha ng kontrata. Ayun daw. Pag may naipasok na budget sa isang senador, siya ang kukuha ng kontrata. Halimbawa, si senador, ganito mga kababayan, kagaya nung sa, kunwari lang to ha, ito ay hindi naman fact. Kunwari si Villanueva, mga kababayan, meron siyang project, proponent siya ng isang proyekto. 'Di ba? Dahil ito ay na-insert, 'di ba? Sa tulong daw, ito pagpapaliwanag na buo. Kumbaga tutulungan sila ni Zaldico. Sige, ang mangyayari diyan, yung insertion ilalagay sa isang project, magtatanggal sa isang ahensya, ilalagay sa isang proyekto. Kapag nailagay na sa isang proyekto, mga kababayan, ng isang senador, syempre naaprubahan na. Okay na yan. Tapos, dahil nga tinulungan sila daw di umano ni Zaldico, ang mangyayari, in return, si Zaldico ngayon, ang kukunin nila, mga kababayan, na kontraktor. Syempre, hindi nyo malalaman na kay Zaldico yon, ibang pangalan ng kontraktor. Nakasali siya. 'Di ba? Parang yung mga diskaya. 'Di ba? Ang front nila sa pamangkin, sa anak, sa ganito, sa ibang tao. Yung wawaw, ganun din. Para hindi halata. At siya ang mag-identify ng kontraktor. At dyan pumapasok yung sinasabi ni Mayor Magalong ngayon na hanggang 70% na kickbacks sa proyekto. Kaya itaga nyo sa bato, hindi mahahatak sa putik ang pangalan ni Zaldico sa Senado. Kasi dyan talaga siya lumaki. Dahil hindi daw mahahatak sa Senado. Parang sinabi mo, Harry Roque, dito, na yung mga senador na ito ay pinagtatakpan din si Zaldico. Maliwanag yon. Maliwanag yon. Mga kababayan, kasi pansinin ninyo ha, ito may mga ugnayan yan eh. Nakita nyo kay BP Sara, patuloy nilang hinahadlangan ng impeachment. Mga kababayan, baka magkakarugtong sila.
na baka mamaya itong mga to nakakatanggap din ng ayuda galing sa mga Duterte. So dito, ganun din. Siya ang kontraktor ng mga senador na nagkakaroon ng project sa Bicol. Yun! Mga kababayan, siya ang kontraktor ng mga senador kaya nagkakaroon ng kontrata ng mga proyekto sa Bicol. Sino ba yung mga nasa Bicol, mga kababayan? 'Di ba? Taga Bicol din naman itong si Saldico, tama ba ako? Baka mali ako sabihin nyo, mga kababayan. Pero ang sigurado dito, taga Bicol talaga, taga Albay, mga kababayan, Sorsogon, si Escudero. So nilalaglag siya ni Harry Roque. Nilalaglag yung mga senador, mga kababayan. In particular, si Escudero. Hindi man pinangalanan. Pero sino pa bang mga senador, mga kababayan, doon sa Bicol? Or sino pang mga senador, mga kababayan, ang nakatira sa Bicol? Diba? Wala naman ng iba na senador. Ngayon sa ngayon, wala na akong ibang kilala kung hindi itong si Cheese Escudero. Si Ligarda din na GP taga doon din yun Hindi talaga totally na doon. Ang ano talaga, mga kababayan, ay itong si Escudero. Diba? Sa makatuwid, mga kababayan, sabi ni Roque, ay, wala yan, malabong-malabo na ilaglag nila si Saldico. Kaya malamang yan, nag-usap-usap yung mga yan. Diba? Ito ay ano lang, imagination ko lang. Malamang nag-usap-usap yung mga yan. Sila na mismo ang nagpatakas or nagtago dito kay Saldico na sinasabi nila nagpapagaling sa ibang bansa. Ayaw nilang maipatawag yung mama kasi sila mismo ang mapapangalanan kapag nagkataon. So si Harry Roque, mga kababayan, ang nagsiwalat nito na yung mga senador na ito sa kanilang mga proyekto, mga kababayan, ay maliwanag na si Saldico daw ang kontraktor. 'Di ba? Ang galing, no? Ang galing nung nila ng sistema. O sige, Brad, tutulungan kita magkaroon ng budget Ano ba yung proyekto mo? O kung ganito ang proyekto mo, ito may budget ka na. Pero para mabigyan kita ng budget diyan sa proyekto mong gustong gawin, whether yan ay proyektong ghost project or hindi, basta ako ang kontraktor mga kababayan, edi nag-benefit si ganito, pero ang mas nag-benefit, mga kababayan, yung kontraktor. Tama, MBA Channel, si Saldico ay talagang noon pa yan, 2019, mga ka-GP Natics, 18th Congress ang alam ko sa mga Duterte yan, dikit yan sa mga Duterte. Kaya nga nagulat ako dati, biglang-bigla na lang, biglang nadikit ito sa kay speaker, mga kababayan. 'Di ba? Naku po, Harry Roque. Dapat ganyan, Harry Roque, kahit papaano ayusin mo na yung pagsasalita mo 'Di ba? Ganda-gandahan mo na rin yung tono mo. Kung ano yung manalalaman mo sa mga senador, pag sabihin mo na. Huwag ka na magtago. Diba? Huwag mo na nga ipagdamot sa taong bayan. Sabi ko nga sa'yo, matino ka naman dati. Yari ka? Diba? Bisayang dako. Ako, Bicol Party List si Saldico, sabi ni Erotica Gun. Alam ko po. Diba? Salamat na rin sa pagpapaalala. Mga kababayan. Sila Bungalon. Diba? Pero noon, dikit sila sa mga Duterte. Tropa niyan sila Ungab. Mga kababayan, nung patapon na mga Duterte dahil siguro hindi na nila kayang pakinabangan, wala na nga, si speaker nang nandun. Si speaker naman ang dinikitan. Pero ayon kay Roque, mga kababayan, ang mga kontrata ng mga senador kaya hindi nila ilalaglag si Saldico dahil ang mga ito nakakakuha ng mga proyekto dahil kay Saldico. At yung mga proyekto na yon, ang kontraktor nila rin ay si Saldico.
Ganda ng kontsabahan, no? GP, anong patunay mo na tama si Harry Roque? Simple. Simple, mga kababayan. Kung naalala nyo, etong si Escudero, pumunta ng Kongreso. Araw yon ng Bonifacio Day. Diba? Bonifacio Day. Sabi niyang ganon, ang ginawa niya ay para sa BICAM. Bonifacio Day, walang pasok. Siya lang ang pumunta doon. Di natin alam kung kaninong opisina, pero sabi opisina daw ni Martin. Pero sabi ni Martin Romualdez, ay hindi naman daw siya nakipagkita dito. So, ibang tao. Diba? Ibang tao yung kausap. So, ibig sabihin, may sinisecure doon si Quezon sa Kongreso. May kinakausap sila doon. Ganyan naman para pulido ang usapan, kailangan, mga kababayan, may contact ka dito, may contact ka doon. At alam mo kung paano pagaganahin. O, kagaya nito, parang ang system nila, ulo, si Saldico, siya magbibigay ng pondo sa proyekto mo. Ito si proyekto, proponent si senador. Pagdating kay senador, nandiyan na yung proyekto. Sino ang kontraktor? Sasalo si Saldico. Diba? Maliwanag yun, mga kababayan. Nako, Harry Roque. Dapat ganyan lagi para content ka namin. Ilaglag mo na yung mga kilala mong mga senador na kinukontrata itong si Saldico at nakikipagsabuatan kahit kaninong mga kongresista. Kahit sino dyan na may kinalaman, pagdating ang usapin ay pera, ay sabihin mo na. Diba? Para nang kahit papano, makatulong ka naman sa amin. Diba? Mga kababayan? So, ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP. Pag-usapan naman natin itong balasahan daw